Young Rodrigo Roa Duterte. Target ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na umabot sa confirmation of charges sa Setyembre ang kaso nito sa ICC. Sa pamamagitan niya ng pagkumbinsi sa korte na wala itong jurisdiksyon. Minaliit naman ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng ebidensya ng prosekusyon. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Mel, hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aabot na sa 181 yung mga paunang ebidensya ang isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Malayo raw ito sa sinasabing crimes against humanity, pero nauna nang sinabi ng ICC na kahit isang kaso lang ay sapat na para patunayan ang crime against humanity. There is no case to begin with. And, well, that's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. Hindi nababahala ang mga Duterte sa 181 ebidensyang inihain ng prosekusyon sa pre-trial Chamber 1 noong isang linggo bago pa ang April deadline. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Yes. Dati nang sinabi ng mga eksperto na hindi issue ang edad sa pagpapanagot ng ICC. Kaugnay naman ng dapat mapatunayang napatay, wala raw required na bilang ayon sa ICC. The legal framework is that a crime against humanity is can be a murder, can be an other number of criminal conducts. If there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Of course not. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikingan siya. Itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Sabi ng lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimulan ang investigasyon laban kay Duterte. Dagdag niya, kung kakatigan ng mga hukom, ni hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang sinabing pasok ito sa jurisdiksyon ng korte. Extended naman ang selebrasyon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan sa harapan ng Scheveningen Prison nitong weekend. Ay, bike lane po pala to. Mel, nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nabigyan pa ng confirmation na makadalaw ngayong araw sa kulungan para makita ang kanilang ama. Pero nag-aantabay pa rin tayo sa kanilang pagbisita o pagdating, baka mabigyan din sila ng confirmation anumang oras ngayon. At samantala bukas naman ay yung confirmation ibinigay kay Vice President Sara, ayon sa kanya ay binigay na muna niya sa kanyang kapatid na si Veronica para ma-maximize ang kanyang pananatili dito sa The Hague, Netherlands. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa email. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.